Hello, hello, Aries Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 19 hanggang 25. So mga Aries, alamin natin kung ano naghihintay sa inyong kapalaran para sa linggong ito. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Aries ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, your current situation, the Queen of Wands, beautiful. In the area of what you need to focus this time, you have the Death card, beautiful. In the area of what you need, meron po kayong the Devil card. Ooh, interesting. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Queen of Swords. In the area of your near future, meron po kayong the Three of Pentacles. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the King of Wands. In your fortune, the Page of Wands. Yes, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Six of Cups. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Aries, thank you po muna sa inyong mga donations, saka po sa inyong hindi pag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking tulong yan every time po na meron tayong libreng reading for Aries dito sa ating channel. Salamat din po sa mga likes and comments. Malaking tulong din po yan. Thank you so much. Mabait po ninyo. Thank you. Okay? So, Aries, in the background of your reading, you have the Seven of Swords. Okay. Ngayon, Aries, kayo po yung tinatawag ng yung spirit guides to really work on your own. Work on your own. Ramdam ko na marami ka ng trust issues sa paligid. Maybe people disappoint you o medyo nadismaya ka in a friend, sa isang lover, o sa isang kaibigan na akala mong maasahan or makakapitan. Pero you realized this time that I need to trust myself more. I need to build my own empire and build my walls. Kasi minsan ramdam ko dito na para bagang may mga tao sa paligid na akala natin we can hold on to o kaya nating sandalan or kaya nating kapitan sa oras na kinakailangan natin. Example, kahit sa trabaho, akala mo pag pinasa mo sa kanya yung work niya, yung work mo, siya na yung maggagawa ng kasunod, hindi pala niya ginawa. So, anong nangyari, naapektuhan ka din, ikaw din ang problema, babalik din sa'yo. So, parang ngayon, you want things to be done by your own and you're doing a lot of reinvention this time. Kasi sabi mo, ayoko nang maulit yung dati, ayoko na ng ganito na lang lagi. So meron kang ini-implement na mga bagong paraan para kung ano man yung mga nangyari before ay hindi na maulit. Napaka-sigurista mo ngayon and napaka-aware mo sa mga bagay na dapat ayusin. Which is good for you kasi makakatulong sa iyo yan. Okay? In the area of your card of the week, meron kang grace. Grace is the universe's blessing. Open your heart to receive it. Sabi dito, bigyan mo ng magandang pagkakataon ng sarili mo. Especially kung halimbawa may mga tao sa paligid na parang magulo or sila yung dahilan kung bakit ka nahihirapan. Give yourself some grace to not deal with them and value your own life, value your own quietness. Yung talagang ipahalagahan mo yung precious time mo, precious energy mo, at hindi mo hayaang sirain niya ng iba. Kumbaga, ano? Especially in your core energy, meron kang Queen of Wands. It's all about you loving yourself and loving your life. Sabi ko nga, talagang nanggaling ka sa isang sitwasyon with someone na talagang nabasag yung pananalig mo sa kanya and then doon napareflect ka na parang madali ba akong lokohin? Madali ba akong paikot-ikutin? Madali ba akong mamanipulate? Ganto ba talaga tingin nila sa akin? And then doon parang nagkaroon ka ng tapang and understanding na I will not let this happen again. Now, taas noo ka, babaguhin mo yung mga bagay na dati mong ginagawa na medyo nakapanakit sa'yo and now you're starting to be a better Aries. So ngayon parang
keber na sa inyo, dead man na kayo sa akin, gagawin ko yung kinakailangan ko. I will go out, I will socialize, I will do the things that I need to do. Pero hindi ko na ibabase yung kaligayahan ko or contentment ko sa ibang tao. I will do it for myself, which is good for you, okay? So clarify natin to. The Queen of Wands. Nakita ko sa inyo parang pupunta ka sa isang reunion. I don't know why. Parang may reunion or meet up with the people that you already know in the past. And dito parang taas noo ka eh. Pakita mo na hindi ka nang liliit sa sarili mo. Okay? Be proud of yourself and accept who you are. Okay? Queen of Wands. The Queen of Pentacles. Tatlong queens na to. Talaga namang may rivalry, may nakita ko friction with someone. Ano, siguro, meron bang taong parang pinapayahan ka or parang minamaliit ka or ginagawan ka ng issue out of nowhere, mga ganyan. So, i-ignore mo sila na Aries. Hindi worth it ang pakikipag-butt heads or pakikipag-salubungan sa mga taong yan. Ignore, deadma, let go. At mas isipin mo daw yung iyong sariling kaching-kaching, di ba? Isipin natin yung ating pangsariling kinabukasan, paano makakabayad ng bills bukas, paano tayo makakaipon, yung ating pera ang ating isipin more than yung mga tao sa paligid. Hindi naman sila nagpapasweldo sa'yo, hindi naman sila nagbabayad ng bills mo at utang mo, no? So, don't let them affect you, okay? Taas noo ka, and also love what you're doing. At doon nagsimulang umikot ng maganda sa'yo yung blessing. Okay? So Aries, tanungin kita ngayon, ano yung mga bagay na handa mong pagtuunan na lang ng pansin ngayon, imbes na humarap sa mga nega? I-comment mo yan sa baba. Isulat mo, I claim, mag-focus na lang ako sa blank para lumago na yung blank. Ganyan. And it will happen for you. I-claim mo yan. In the area of what you need to focus on, meron po kayong death card, change. Kailangan mo daw mag-transform this time, Aries. Kung ano yung mga bagay na na-realize mo na, ay teka, parang hindi ko pala kayang pagkatiwalaan yung iba. O kaya ay, bakit parang nadismaya ako sa taong ito? Bakit hindi niya ginawa yung mga bagay na inaasahan sa kanya? You're very, very disappointed about something or someone. Sa panahon na para putulin yan, para hindi na ulit mangyari, kailangan mo mag-implement ng mga bagong bagay to make sure na ito ay never na ulit magaganap sa'yo. So parang narinig ko dito, dapat natuto ka na talaga sa mga nangyari so that you will know the right thing to do at magkaroon ka na ng green flag and red flag pagdating sa ibang tao. Itong transformation na ito, naramdaman ko yung paggaan ng katawan mo na parang, hay, salamat. Parang feeling ko you're safe, you're okay, nakasurvive ka sa moment na yon, and you are now redirecting your focus on what's important sa buhay mo. Okay? Clarify natin yan. So Aries, ano po ang birthday nyo? Kayo ba yung March Aries or April Aries? Comment down below and I will see kung gaano karami ang mga March or April Aries. Okay? Death cards being clarified by... Oops, tumilapon dalawa. Kunin natin the Sun card and also the Moon card. Okay, Sun and Moon. Wow! Talagang clarity ito. Mula sa dilim, darating ang liwanag. So, you need to end something talaga na parang feeling mo nalubog ka doon na parang ano ba to? Hindi ko alam kung paano ako makakabangon pero dahil pinutol mo yung rason kung bakit ka nalulugmok ng ganyan at nalulungkot ng ganyan, bigla-bigla things will shift. Yung dating malabot, walang sagot, ngayon malinaw na parang, kaya pala nalungkot ako ng mahabang panahon dahil pala dito. Buti pala nagkaroon ako ng lakas sa loob na bitawan at putulin. Kaya pala nahihirapan ako before dahil dito. Ngayon, end ko na yan. And now you feel so happy. You feel so alive and para ka naka-break free, nakawala ka sa hawla, parang ganun. So, sabi dito, huwag mong hayaang nakakulong ka dyan. Palayain mo ang sarili mo para maramdaman mo rin yung ligaya. Okay? In the area of what you need, meron kang the Devil card. You need to release this person or this situation sa buhay mo na medyo toxic na. Halimbawa yung taong yan na siya lagi yung punot dulo lagi ng gulo or away or problema. Siguro kung hindi mo yan kaya pawalain sa buhay mo, edi iwasan mo na lamang siya.
example, siya yung co-worker mo na puro chismis at lagi na lang siyang may issue, syempre hindi ka naman pwedeng umalis diyan, 'di ba? Dahil hindi naman lahat tayo ay may luxury to transfer to other jobs, 'di ba? So, ikaw parang you need to really learn the art of deadma at maghanap ka ng ways, new ways para umiwas to avoid itong bagay na ito or itong taong ito para lalo siyang hindi makadisrupt sa'yo. No, Aris? Sabi dito, may mga paraan ka daw para ma-release mo yan, mapakawalan mo, mataboy mo, and mawala sa inner circles mo. Okay? Dapat daw ngayon pa lang you know who to trust. Bigyan mo ng grace ang sarili mo. Hindi mo kailangan makisama dyan sa taong yan kung talagang hindi mo kaya. Pero you should know how to be professional at kung paano makitungo ng maayos na hindi na siya iindahin pa ever since, no? So, sabi dito na yung spirit guides, may paraan para ma-release at para ma-avoid yung mga bagay na ito. Maging matalino ka ngayon in doing so. Okay? Akala mo lugmok ka na dyan, hindi. May paraan pa para mahanap mo yung freedom mo. Okay? Clarify natin. Devil cards being clarified by the Magician card. Yes, you can make it. No? Akala mo ilusyon pero ngayon magigising ka sa truth. Ano? Because there are a lot of people in your life that are very, very deceptive, mapagpanggap or pinapaniwala ka sa isang bagay just to manipulate you or ayoko sabihin yung word pero parang ginagamit ka to earn something and to get by, parang ganyan. So ngayon, sabi na yung spirit guides Aris, magising ka. Kilalanin mo yung mga taong deceptive, mapagpanggap, mapagkunwari at marirealize mo yan this week na parang ay kaya lang pala niya ako kailangan kasi ganto, kasi ganyan. Ay, kaya pala lagi niya ako sinasamahan kasi mangungutang na naman daw kahit wala pa siyang bayad sa una niyang utang. So you will realize kung sino yung taong ito sa buhay mo. And panahon na para i-cut mo siya sa life mo and you can do it. Kayang-kaya mo tong bitawan, kayang-kaya mo lumayo to protect yourself also. Para makapag-focus ka na lang sa mga bagay na importante at saka valuable para sa'yo. Okay? Kaya mo yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Queen of Swords. Si Queen of Swords, sinasabi dito na yung spirit guides, matapang ka ng aksyonan yung mga bagay na alam mong para sa'yo. Once you accepted who you are. Example, sa trabaho, lahi ka nilang minamaliit, sinasabihan na pandak, or sarat ang ilong, or kung anong-anong words, pero sabi mo parang time na for me na mag-focus na lang sa work. Huwag na silang isipin. Pag-focusan ko na lang yung kayamanan ko at yung talagang magpapalago sa buhay ko. Yung nagkaroon ka ng ganong mindset, talagang tumapang ka and you see the vision of the future. Mas mahalaga sa'yo yung pangkain, pambayad sa bills, matapos ko lang tong bagay na to, okay ako. Parang ganon. Very, very professional and hindi ka mag-back down porke may mga gantong tao. Narinig ko na kaya mo I don't know why, kaya mo makipag-ratrata ng harapan, pero you're very smart enough na isipin, okay, hindi ako pwede magpaka-engot dito. Kailangan kong harapin to ng tama because kailangan kong malagpasan to. At hindi ako kailangan makipag-ratratan sa kanila. Pero kaya kong humarap. Kaya kong humarap ng hindi ako takot kasi keber sa kanila. Importante sa akin, ito, kaching, 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 and financial security. Bahala sila dyan. Ikaw, ayaw mo na ng laro-laro, ayaw mo na ng paligoy-ligoy or paiba-iba. You mean business this time and you won't stop at nothing para lang makuha yung gusto mo. Kaya ikaw ngayon, Aris, kung nanonood ka today and nakaka-relate ka, alam ko na may mga toxic kang katrabaho o kasamahan sa bahay or maaring partner mo rin to, no? Pero ngayon dapat you know how to value yung meron ka ngayon at huwag kang papa-apekto sa kanila. Hindi ka naman syempre minsan pwedeng mag-quit na lang basta dyan dahil trabaho mo yan, di ba? O kaya bahay mo yan din, di ba? So ang mahalaga, isipin mo yung pangkinabukasan. Pag ba to pinatulan ko, mahisira ba ito? Pag ba to pinatulan ko siya at lumaban talaga ako, mahisira ba to? So yun ang kailangan mo isipin. Kaya dapat every action is clear. Kaya nga payo ko sa inyo, deadma, 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 and then just focus on the future. Okay? The Queen of Swords being clarified by you have
The Seven of Cups. Yes, you are actually thinking about the options for the future. Syempre, ayaw mo naman dyan magpakahon habang buhay, ayaw mo naman dyan magstay habang buhay. So ikaw, nag-iisip-isip ka na ng options na pwede mong tahakin, pwede mong tignan, pero sa future pa yon. Ngayon, ang ginagawa mo, hinahanda mo ang sarili mo para sa possibility na yon. Pero ngayon, kitang-kita kita na hanggat kaya mong umiwas, hanggat kaya mong palagpasin yung mga bagay-bagay, pinapalagpas mo. Kasi nga importante itong kaching-kaching, di ba? Ayaw naman natin tong maapektuhan. So, ang maganda dito, nagbubukas na yung pintuan para sa'yo. Siguro ngayon nakakalito kung pupunta na ba ako doon o aatras ako, mag-give in ba ako, or bibitawan ko na lang and I will search for another. Medyo may kaguluhan ako nakita. Kaya importante dito, Aris, paliwanagin mo ang isip mo sa kung saan mo balak dalhin ang buhay mo for the next 2 years or 3 years. At kapag sure ka na dyan, maghanap tayo ng ways sa mga options kung ano yung makakatulong sa atin patulay doon sa future na gusto mong puntahan. Pero ngayon narinig ko, no rush, huwag kang mag-rush dyan. Patuloy mo lang isipin at paghandaan yung mga options mo. Maging open ka lang sa posibilidad, pero saka mo na hakbangan. Ang importante, ma-handle mo tong current situation mo at makapag-focus ka sa importante. Okay? In the area of your near future, meron kang the Three of Pentacles. Si Three of Pentacles, nakita ko dito soon after watching this video, 3 days, 3 weeks, or 3 months, you will meet the right people. The right people talagang kabakas mo, talagang swak na swak kayo, nagkakaintindihan, may trust ka sa kanila, mapagkakatiwalaan mo. Hindi ka tulad dati na parang may certain group ka na hindi mo maasahan, hindi mo mapagkakatiwalaan, no? Doon mahirap eh. Pero here in the near future, you will see the right people na talagang makakatulong sa'yo, and they will lift you up, and they will see your value, at sila yung mga uri ng taong talagang may support sa'yo along the way, no? So, you will find your tribe. You will find the people that will elevate your self-trust at talagang lalakas yung kumpiyansa mo na kaya ko to kasi binaback upan ka nila. So, huwag ka mag-alala, soon the right people will arrive and they will be your long-term friends and long-term companions. Okay? Good for you. The Three of Pentacles being clarified by, you have the Ace of Swords. Yes, ito breakthrough ito, no? Nakita ko dito na kung dati hirap na hirap ka sa certain group na ito at talagang nadismaya ka, disappoint ka, heartbreaking yung kawalan ng trust mo sa kanila. Maybe meron silang ginawa na talagang nakadurog sa'yo, baka pinagchismisan ka or may sekreto ka na akala mo sekreto lang pero nakwento sa iba, no? O sila yung rason kung bakit ka nasaktan, kaya parang may trust issues ka na. But here in the near future, you will gain the right people at magiging malinaw na sa'yo kung paano ba talaga ang ibig sabihin ng totoong kasamahan, ng totoong kaibigan, ng totoong co-worker. And dito makikipag-collaborate ka sa kanila that will make you win something. Whether sila yung mga taong tutulong sa'yo para matayo mo yung negosyo na yan, o maging outperforming yung iyong project, no? So the right people will make you and help you para ma-achieve mo yung success mo sa isang bagay. At dito, sobrang linaw na para sa'yo kung sino talaga yung mga taong dapat mong samahan at sino yung hindi. Very, very clear yung relationships mo moving forward. So congrats po. In your challenge, meron kang avoidance and stubborn. Yes, matigas daw ang ulo mo. Meron ka daw mga bagay na pinipilit kahit naman na dapat daw makinig sa mga payo ng iba. Sometimes kailangan daw natin makita na hindi lang tayo lagi ang tama. And other people can also chime in and help us in this problem. Okay? You also have avoidance here. Yes, umiiwas ka, no? Iniiwasan mo yung mga bagay-bagay kasi nga masakit sa ulo. Naiintindihan naman kita dyan. Hindi kita pinipigilan kung gusto mo silang iwasan. Kasi nga, for your self-preservation din yan eh. Para mapanatili mo yung cool mo, tahimik lang, ayaw mo mangialam, ayaw mong palakihin. Pero sabi dito, pag talagang sobra-sobra na, harapin na natin para once and for all matapos to, no? At talagang makapag-move on ka na at makapag-focus ka na lamang sa mahalaga talaga. Okay? In your challenge, meron kang King of Wands. Si King of Wands, sinasabi dito na pinapanghinaan ka ng loob dahil sa kritisismo ng ibang tao.
Meron kang plano, meron kang gustong gawin, pero inaalala mo lagi, ay nako, baka husgahan ako, baka tawanan ako, baka mapahiya lang ako, wag na lang, wag na lang. Narinig ko dito, meron kang magandang plano, meron kang magandang idea. Kaya kinakailangan mo ng confidence, tiwala sa sarili, huwag makinig sa mga negang tao, and fight for what you want in life. Kailangan ngayon maging adventurous ka, maging palaban, maging go-getter ka naman, ipakita mo na susubok ka, yes, because you want to grow. At magsisimula yan sa iyong plano. Kaya narinig ko dito, uy, pagkatiwalaan mo naman yung plano mo. Meron kang balak gawin at napaka-promising yan. Sayang lang kung nasa isip lang siya lagi. Sabi dito, aksyonan ang iyong mga plano. Kung talagang naniniwala ka na maganda yan at doable, bakit ka daw matatakot? Bakit ka daw takot sa judgment ng iba? Okay? King of Wands, the Nine of Wands. Yes, maraming beses ka na nag-try, maraming beses ka na ring nadapa or nag-fail. Ano? And ngayon na may bago kang plano, parang ayaw mong gawin, ayaw mong i-execute. Kasi sabi mo, ay, baka sabihin na naman nila, susubok ka ulit? Bakit? Uwi na, huwag ka na mag-try. Yun ang iniisip mo eh. Na baka pag nakita nilang sumusubok ka ulit, payahan ka na naman or pasaringan ka na naman na, ay, umuulit siya oh, di pa siya nadadala, parang ganun. So, ngayon sabi na yung spirit guides, kung ano yung planong yan, ilaban mo and baka makita mo this time na ito na yon. This is your one last chance for something. So, ilaban mo yan and you will see kung ano hantad niyan sa'yo in the future. Okay? In your fortune, meron kang first light, beginning a new cycle. Meron ka daw gagawin na bago. Ito yon with the Page of Wands. So congrats po para sa mga naghahangad ng pagbabago at bagong cycle sa buhay ninyo. Ito po yon, isang malaking kumpirmasyon. I-claim mo to para sa'yo. You also have ascending the mountain. Keep going forward. Yes, laban, larga, paabante ha, hindi pa atras. Forward movement lagi. Okay? In your fortune, meron kang the Page of Wands. Si Page of Wands, sinasabi dito, yes, confirmed na confirmed mga Aries, may darating sa iyong bagong bagay. Whether new opportunity, para po sa naghahanap ng pag-ibig, yes, might be a new love interest na baka makadate mo, baka bigyan mo ng chance for a one date, magkakilanlan kayong dalawa, pwedeng ganyan. But for others, nakita ko talaga may bagong opportunity. Kung nanggaling ka man sa isang makadurog pusong trabaho before na nawala yun sa'yo at talagang nag-walk out ka, natanggal ka or ikaw mismo ang umalis, may kapalit na maganda yan. May kapalit na bago. Pero syempre, kailangan mo tong aralin, kailangan mong i-make sure na swak ka dito. Pero ang napakagandang balita, may bago. Okay? So anong gagawin pag may bago? Tignan, itry, wag mong takbuhan. Try mo lang, subukan mo lang at baka makita mo bukas makalawa, ay kaya ko pala to. Ay pwede pala to sa akin, sige try ko na. No? So don't close your eyes, don't close your life for something better na maaari mong kunin. Page of Wands, the Ace of Wands. Yes, Ace of Wands, new experience, new beginning, very, very exciting opportunity ang naghihintay para sa'yo. Kumbaga, biglang gagana ang isip mo na, ay, kaya ko to, sige gawin natin. May naiisip na ako, ganyan. Very, very excited ka dun sa bagong papasok at umaandar na agad yung utak mo sa mga magandang pwedeng mangyari. No? So, good for you. An exciting, exciting new opportunity is coming. I-claim mo to kung talagang naganais ka at dinasal mo to. Claim it, new opportunity that will excite you entering to a new life. Congrats po. Congrats, congrats, congrats. Claim mo yan. In your divine messages, meron kang the energy is gaining momentum. Yes, bumibilis na, umaandar na, nagarapido na yung magandang nangyayari sa buhay mo. Kaya ngayon, wag mo sirain with other people, bitaw sa negativity, and work on this progress. Okay? You also have believe in the impossible. Maniwala ka daw sa mga imposible kasi wala naman talagang imposible. Pag alam mong kaya mo, kaya mo. Okay? In your divine messages, you have the Six of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides Aries, learn to forgive and forget the past. Well, kung meron sa inyo hindi pa kaya mag-forgive, okay lang, I understand. Rerespetuhin ko ang iyong nararamdaman kung hindi mo pa kaya magpatawad. Pero dapat kalimutan mo na yun. Mag-move on ka na and always try to turn your life
in a better way, in a better move, okay? Huwag mong dalihin yung mga bagay sa past, sa present life mo. Mabibigatan ka lang, makakahon ka lang dyan, malulubog ka lang, okay? Learn to move on. Six of Cups being clarified by, tumilapon, the King of Swords. Yes, King of Swords, sabi dito ng yung spirit guides, you need to really be smart this time. Learn to cut off. Puputulin mo sa buhay mo yung nagpapahila sa'yo pababa. At nagiging rason kung bakit wala kang security or wala kang sense of stability sa buhay, no? Maaaring maisip mo, bakit ganun, bakit ganto? Eh kasi nga, umaasa ka pa rin sa mga past na bagay na merong negative energy na sa buhay mo. Bitawan na yun. Be strong this time, Aries. Be strong this time na panindigan yung pagbitaw sa isang tao, bagay o sitwasyon sa past. Past na yun, bitawan na, larga na tayo sa future. Okay? Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have hand in need of help, assistance, and guidance. Kung may tulong kang kailangan ngayon, huwag ka daw mahiyang humingi ng tulong. Ito yung collaboration na kinakailangan mo. The right people will lift you up para magtagumpay ka sa ginagawa mo ngayon. You also have mice, discord among friends and family. Yes, may trust issues talaga, whether family member or kaibigan, na kailangang ayusin or kailangan mo lumaya dyan. Okay? You also have mountain, major challenge to overcome. Meron ka daw talagang obstacle na kailangan lagpasan ngayon. Kaya tibayan ng loob, maging matalino, maging madiskarte, maging palaban. You also have finger, warning of a problem. Well, lahat naman tayo may problema every day. So, anong anong big deal dito, di ba? So, para sinasabihan ka lang na be strong, be attentive, have always na mga pantapal na solusyon sa mga problema para hindi ka stuck doon. Okay? Ang outcome ni Aries for January 19 to 25, the Five of Pentacles. Yes, sabi dito, may paraan. May paraan ka, Aries, para makawala ka sa struggles mo. Okay? Narinig ko dito, ikaw ang makakaisip ng way para ito ay lagpasan. Yes, may mga tulong na darating. Yes, may mga assistance or guidance from other people na magpupush sa'yo para manalo dito. Pero kahit gaano karaming tulong yan at helping hand, kung ikaw daw mismo ay wala kang lakas na lumaban at sumuong, sayang lang yung mga help na yun. So sabi dito, ikaw ang makakaisip ng strategic move para makalagpas dyan sa struggles mo. Whether money struggles yan, or personal struggles, or love life struggles, you can move past this. Kaya mo tong lagpasan, matibay ka, malakas ka. You're very, very bold, dynamic, competitive, kaya mo to. Kailangan lang talaga, hindi ka tatambay sa problema. Babangon ka, tatayo ka. Sabi dito, araw-araw mo daw piliing lalaban. Araw-araw mong piliin ang sarili mo na ibabangon ko to. Daanan ko lang to today. Bukas sa daanan ko lang din ulit. Take one step at a time, one day at a time para hindi ka rin ma-overwhelm. Pero most definitely, kayang-kaya mo lagpasan yan. Okay? The Five of Pentacles being clarified by, you have the Five of Wands. 5-5 is all about change. Angel number of change yan. So sabi dito, kung nahihirapan ka na sa isang gulo, away, conflict, or drama, kayang-kaya mo tong mapagtagumpayan. Narinig ko na kailangan doon ng pag-uusap. Huwag mo daw ituring na ibang tao itong mga taong ito o kalaban o kakompetensya. Meron ka daw matututunan sa mga taong ito, isa isip mo, isa puso mo, para makita mo kung paano humupa ang sitwasyon at talagang mamayani ka dito. May katapusan tong struggle na to. Ang sinasabi lang sa iyo ng iyong spirit guides, kailangan mo magising or makita kung ano yung tamang paraan para humupa lahat ng ito. Maaring sarado siguro ang tenga mo ngayon, or meron ka talagang pananaw tungkol sa isang bagay. But most definitely, you will find the solution here. At hindi habang buhay itong problema na ito or kompetisyon na to sa negosyo or trabaho, makakahanap ka ng paraan para magtagumpay dito at makalagpas dyan. Okay? Everything will change soon. Okay? So, congrats, good luck. Okay lang yan. Daanan mo lang yan. Taas noo, dead ma sa ibang bagay, and kaching-kaching na lang ang pag-usapan natin at pagtuunan natin ng pansin. Okay? So Aries, ito po ang yung January 19 to 25. So po kayo naka-resonate, comment lang po kayo sa baba, babasahin ko po yan.
Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries today. Thank you po mga Aries for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.